Posibleng pumalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa ilang bahagi ng Cavite bukas. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. Habang aabot sa 45 degrees Celsius sa iba pang lugar sa Luzon, kasama po ang Pasay City. Nasa 44 degrees Celsius naman sa iba pang probinsya. Pero kahit napakainit, posibleng maulit ang mga pag-ulan bukas. Base sa datos ng Metro Weather, bababa ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa sa umaga. Pero pagsapit ng hapon, unti-unti nang tataas ang tsansa ng ulan sa Cordillera, Ilocos Provinces, ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Caraga, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Posible rin maulit ang localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at easterlies ang dominant weather systems. Mula sa mga beach hanggang sa mga bukal, hindi po papahuli ang Pilipinas sa ganda ng tanawin. Ang mga pasyalan hindi lang pang-relax, kundi may mga health benefits pa. Narito ang biyaheng saksi ni Abby Caballero ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Grabe ang init. Magpalamig na muna tayo sa Mambukal, Coronadal City. Perfect ang cold spring sa isang resort. Malaking tulong siya sa lalo ngayon tag-init, nakaka-relax. Meron din syempreng hot spring. Yung cold spring po galing sa taas, galing po sa bukid, and then yung hot spring po galing po sa ilalim ng lupa mismo. 24/7 po flowing po lahat ng hot and cold natin. Ang bonus pa, mayroon itong sulfur content na may health benefits. Ang tinatapakan po natin ngayon, nandito po tayo sa ugat ng Lake Holon. Yun po yung rason kung bakit mataas po ang sulfur content ng ating water. Mag-beach naman tayo sa San Fabian, Pangasinan. Patok na pasyalan nga ito sa mga turista. You're in for a thrill pa sa mga water activity gaya ng banana boat ride. Picture perfect pa ang ganda ng landscape ng dagat, lalo na sa paglubog ng araw. Swak para sa mga plantito at plantita ang isang hardin sa Batangas City. Saan man ibaling ang tingin, may makikita kayong bonsai, here and there. Kwento ng may-ari ng hardin, bata pa lang siya ay hilig na niya ang mga ito. Ang pag-aalaga raw ng mga bonsai kailangan ng creativity at patience. Mga finishing touches yan, kinabukasan makikita ko yung ipinorma ko ng wiring, parang mas maganda yata isakanan ito. Kabilang sa mga variety ng 100 bonsai ni June, ang Kalos, Yangya at iba't ibang fruit-bearing species. Plano ni June na buksan sa publiko ang kanyang bonsai garden. Para sa GMA Integrated News, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.